Hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ako dahil hindi ko akalain na itatanong agad sa akin ni Miss Hidalgo kung kailan ang kasal. Hindi ko rin inakala na siya ang sasagot ng gown at venue ko. Masaya ako dahil hindi siya tutol na ako ang minahal ni Alejandro. Pagkatapos kong sabihin sa kanya na hindi pa kami ikakasal dahil nililigawan pa lang ako ni Alejandro, dinala niya ako sa isang kwarto. Malaki at puro bookshelves ang narito sa loob ng silid. May lamesa rin at mukhang office ang kwartong to. Have a seat, iha. Agad ko siyang sinunod at umupo sa sofa na nandito sa kanyang opisina. Hindi na ako nakatanggi kasi masakit na rin ang paa ko. Sa laki ba naman ng bahay nila, sinong hindi mapapagod? May kinuha siya sa drawer ng kanyang lamesa at agad na lumapit at tumabi sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, photo album ang hawak niya. Marahan niya itong binuksan bago niya pinatong sa kanyang mga hita. Gusto kong makita mo si Alejandro noong bata pa lamang siya. Gusto kong magkaroon ka ng ideya tungkol sa kanya. She slowly opened the photo album at agad na bumungad sa akin ang bata na si Alejandro. Agad na sumilip ang mga ngiti ko at mas lalong tinutok ang atensyon sa mga pictures niya. Sobrang cute niya nung bata at bata pa lang siya, talagang gwapo na siya. Sino nga ba naman ang makapagsasabi na ang batang to ay makapagpapaiyak ng sandamakmak na babae? Kahit may pera kami, kahit kailan ay hindi siya naging spoiled sa amin ng daddy niya. Binuhos namin ang atensyon namin kay Alejandro dahil siya ang una naming anak. Pero nang dumating ang pangalawa naming anak, hindi namin masyadong napagtuunan ng pansin si Elaine dahil naging busy kami masyado ng dad niya sa trabaho. Tinapunan ko ng tingin si Miss Hidalgo at napansin kong lumilingid ang kanyang mga luha. Miss Hidalgo, I rubbed her back. Bakit ba tayo napunta kay Elaine? We're talking about Alejandro. Aniya bago niya pinunasan ng luha. Sutil na bata kasi yang si Elaine. Siyempre, hindi namin napagtuunan ng pansin ng papa niya, kaya siya nagkaganyan. Akala niya hindi namin siya mahal, pero kaya lang nawala ang atensyon namin sa kanya dahil gusto namin silang mabigyan ng magandang buhay. Nung bumuo kasi kami ng pamilya, hindi pa kami masyadong mayaman, pero may pera na kami. Pero we want to strive hard to earn more for them to have a better future. Dagdag niya. Alam kong naiintindihan naman po kayo ni Elaine. Pero siguro may mga bagay kayong dapat ipaliwanag sa kanya para bumalik ang loob niya sa inyo. Ani ko habang hinihimas ang kanyang likuran. Siguro nga, nakwento ba siya sa'yo ni Alejandro? I met her last week, Miss Hidalgo. Bigla akong natigilan at parang gusto kong bawiin ang sinabi ko. Sana pala tinanong ko muna sa kanya kung alam niya. Paano kung hindi pa pala niya alam na nandito si Elaine? Baka ako pa ang pagmula ng away nila. Pero baka naman mas maganda kung malaman niya. Baka makatulong sa sitwasyon nila. Based on what she said, hindi nila napagtuunan ng pansin si Elaine. Maybe this is the right time to explain reasons to her. I know she's going back here but I have no idea she stayed at Alejandro's home. Hindi man lang siya bumisita rito kahit saglit lang. Aniya, akala ko nag-stay lang siya sa hotel or something. Kumusta siya? Did she treat you right? Dagdag pa niya. Hindi po, actually salbahe po ang anak niyo. Mataray, suplada, sinungaling, bossy at higit sa lahat masama ang ugali. Pinagbintangan pa nga niya ako na ninakaw ko ang kwintas na to. Iha, are you okay? Po? Ang tanong ko kung tinrato ka ba ng maayos ng anak ko. Umiwas ako ng tingin at hindi ko malaman kung saan ipapaling to. Akala ko ay sinagot ko ng tanong niya. Yun pala ay sa isip ko lang sinasabi ang mga bagay na yun. Sana may lakas ng loob ako na sabihin sa kanya ang mga salita na akala ko ay sinambit ko. Opo, Miss Hidalgo, mabait naman po siya sa akin. Kahit nalaman niyang nililigawan po ako ng kapatid niya. Sagot ko. Kung pwede ko lang sabihin na kabaliktaran ng mga sinasabi ko. Buti naman. Alam mo, mataray kasi talaga si Elaine. She's trying to keep the girls away from her brother. She's repelling them. Repelling? Tinataboy niya po ang mga babaeng may gusto sa kuya niya? Pag-uulit ko sa kanyang sinabi. Napakalalim naman kasi mag-Ingles nitong si Miss Hidalgo. Pwede bang mababaw na salita muna? Hindi pa masyado kaya ng utak ko ang mga ganyan kalalim na salita eh. Yes, iha. Aniya. Yun ba ang ginagawa niya sa akin ngayon? Ginagawa niya ba ang lahat ng to para itaboy ako? Pero hindi na sila bata at handa na si Alejandro magmahal ulit. Lumaki kasi silang magkasama, kaya close si Elaine at saka si Alejandro.
They are building their bond in this place at we have no idea that Alejandro is being a loving brother to Elaine. Busy kami sa kumpanya. Sa school ang palaging nagtatanggol kay Elaine ay ang kuya niya. Kaya naman kapag may mga babaeng nagkakagusto sa kuya niya, tinataboy niya. Bakit niya po tinataboy? Kasi nag-usap yung dalawang yan nung mga bata pa sila. Ang usapan nila, kapag may umaway kay Elaine, ipagtatanggol siya ni Alejandro. At kapag may nagkagusto kay Alejandro, itataboy to ni Elaine para sa kanya. Kasi Alejandro doesn't want to have girlfriend by that time because he's too focused on his studies. Kapag tinatarayan ni Elaine ang mga babaeng may gusto sa kuya niya, umaatras naman agad ang mga to. Marahan akong tumango bilang tugon. Hindi naman ako magugulat kung maraming nagkakagusto kay Alejandro. Napakagandang lalaki kaya nun. Matangkad na tapos ang ganda pa ng katawan niya. Nako, sigurado akong mas gwapo pa siya nung bata pa siya. Sigurado akong marami na rin napaiyak na babae ang lalaking yun at ayokong mapasama sa listahan. Saktan niya na ang lahat, wag lang ako. Nilipat ni Miss Hidalgo ang pahina ng photo album. Bumungad sa amin si Alejandro na mukhang binata pa sa litrato. Nakaupo ito sa harap ng kanyang study table habang nagsusulat sa kanyang notebook. Masama ang tingin nito na tila ba ayaw magpakuha ng litrato. Ito, nag-aaral siya rito at kagagaling ko lang sa kumpanya. At sobra akong nakyutan sa uniko iho ko kaya pinitsuran ko. Ayan o, nagalit pa siya. Tumatawang sabi ni Miss Hidalgo kaya't napatawa na rin ako. Ganun naman talaga ang mga nagbibinata, ayaw nang magpakuha ng litrato sa mga magulang. Nilipat niya ulit sa sunod na pahina at bumungad sa amin ang nakasimangot na namang si Alejandro. Ang gwapo niya nung bata, no? Aniya. Hanggang ngayon naman po, ani ko. Natigilan ako bigla nang ma-realize kung anong nabanggit ko. Marahan kong inangat ang tingin ko at napagtanto kong kanina pa pala nakatingin sa akin si Miss Hidalgo habang nakangiti. Marahan ako nitong binangga sa aking balikat at tumawa. Ikaw ha? Aniya. Teka nga, bakit ba tinatawag mo kong Miss Hidalgo? Just call me tita and soon, ma'am nang itawag mo sa akin, okay? Sige po, nakangiti kong sabi. Masyado na akong napapamahal sa ugali ni Miss Hidalgo. Hindi ko naman inakala na sa kanya pala nagmana si Alejandro. Pero sana makilala ko rin ang dad niya. I'm sure mabait din siya katulad ni Miss Hidalgo. Napatawa na lang ako at bahagyang umiling. Gwapo naman talaga kasi si Alejandro. Lalo na kapag magkadikit ang mga kilay niya. Kapag busy siya sa trabaho. At lalo na kapag nilalambing niya ako. Ang sarap halikan. Pero sa ngayon, wag na muna. Pero anak, nakataas ang kilay ko nang tapunan ko ng tingin si Miss Hidalgo. Marahan niyang sinara ang photo album na nasa mga hita niya at saka ito inilagay sa pagitan namin. Kinuha niya ang mga kamay ko at nilagay sa ibabaw ng kanyang hita bago niya ikulong gamit ang kanyang mga palad. Hindi ka ba natatakot? Mahinahon niyang sabi. Nagdikit ang mga kilay ko bago ako nagsalita. Saan po? You know, Alejandro has leukemia. Ayoko man ito sabihin pero alam naman natin na traidor ang cancer. Aniya, hindi ka ba natatakot na baka isang araw mawala ang anak ko sa tabi mo? Wala po akong makitang kahit na anong dahilan para iwanan si Alejandro, tita. Nurse po ako ni Alejandro before I fell in love with him. Alam ko po yung sakit niya at aware po ako sa possibility na baka mawala siya sa atin pero kahit ganun, tinuloy ko pa rin ang nararamdaman ko sa kanya. I said sincerely, salamat anak. Nasaksihan ko ang pagtulo ng luha ni tita bago niya mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Masakit sa akin bilang ina na makitang nahihirapan ng anak ko. Kung kaya ko lang sana akuin ang sakit niya para ilipat sa katawan ko ay gagawin ko. Ganun ang pagmamahal ng isang ina, Abigail. Pero alam naman natin na imposibleng mangyari yun, kaya't masaya akong nandyan ka. Masaya akong isa ka sa dahilan kung bakit ngumingiti at tumatawa ang anak ko kahit may sakit siyang nilalabanan. His voice and his laugh is like a music to my ears. Sa tuwing tatawag siya, ikaw lagi ang kinukwento niya sa akin. Ngayon ko lang nasaksihan kung paano kiligin ang uniko iho ko. Before wiping her tears, she quickly drew me into an embrace. After she hugged me, I rubbed her back. Wait! Agad siyang kumala sa akin at muling pinunasan ang kanyang mga luha. Nagdikit ang mga kilay niya bago napunta sa malawak ng ngiti ang kanyang reaksyon. Bakit po, tita? I am confused. Sinabi mo bang mahal mo ang anak ko? Nakangiti niyang tanong sa akin.
Ha? Sinabi ko ba? Hindi ko dapat sinabi yun dahil kung nabanggit ko sa kanya, di alam na niyang may pag-asa sa akin si Alejandro. Sinabi ko ba yun? Pero parang hindi naman. Binalikan ko ang mga salitang binanggit ko kanina. Ang maliit kong utak ngayon ay tila ba nagbabakrid sa mga sinabi ko. Hindi ko matandaan. Hindi ko alam kung nasabi ko bang mga salitang yun. Nurse po ako ni Alejandro before I fell in love with him. Shucks, nasabi ko nga. Alam ko po yung sakit niya at aware po ako sa possibility na baka mawala siya sa atin, pero kahit ganun, tinuloy ko pa rin ang nararamdaman ko sa kanya. Abigail, ang tanga-tanga mo. Nakalimutan kong dapat lihim lang ang nararamdaman ko kay Alejandro. Hindi dapat malaman ng kung sino man. Paano kung sabihin niya kay Alejandro at mawala ng gana si Alejandro na manligaw sa akin? Kasi alam niyang sa huli, makukuha niya rin ang matamis kong oo dahil alam niyang gusto ko siya. OMG, you love my son? Nang laki ang mga mata ko, pati na rin ang kanyang mga mata. OMG! Natigilan siya nang biglang marinig namin ang pagbukas ng pinto at tinapunan ng tingin ang nasa likuran ko. Marahan itong tumayo at iniwan ako. Akala ko mahuhuli na niya ako. Matanda na naman si Miss Hidalgo, sana makalimutan niyang sinabi ko. Naman kasi Abigail eh. Marahan akong lumingon at bumungad sa akin si Elaine. Nakasimangot siya nang salubungin siya ni tita ng mahigpit na yakap. Hindi man lang siya bumawi ng yakap kay tita at nakasimangot pa rin ng kumalas at kausapin siya. Anak, I missed you. Yeah, me too, ma'am. Walang gana niyang sabi sa kapilit ng umiti. Kung ganito lang sana sa akin ng nanay ko, baka hindi na ako umalis sa poder niya. At damahin ko na lang ang pagmamahal niya sa akin. Sana ganito rin sa akin si mama. Sana nandito rin siya. Kahit masama ang loob ko sa kanya, gusto ko pa rin siyang makasama. Kung ako si Elaine, hindi na ako kakalas pa ng yakap sa ina. Pero naiintindihan ko naman siya. Magkaiba kami ni Elaine. At alam kong may rason siya kung bakit hindi siya ganito kalapit ang ugali niya kay tita. What are you doing here? Singhal sa akin ni Elaine. Tinapunan ako ng tingin ni tita kaya't marahan akong tumayo. Why are you with my mom? Don't tell me you're trying to impress my mother in order to get her attention and make her like you too. Are you? Anak, ano bang sinasabi mo? Tinapunan ko ng tingin si tita nang sabihin niya yun kay Elaine. Are you blind, mom? She's wearing your necklace and you have no idea about what I'm saying. Naniniwala ka ba na binigay ni kuya sa kanya ang kwintas na yan? Elaine, hindi pa rin ba tayo tapos sa kwintas na to? Ani ko. Matatapos lang tayo kapag inamin mo sa amin na you stole that necklace from kuya. Lumingid ang mga luha ko na parang gusto ko nalang lumubog sa kinatatayuan ko dahil sa kahihiyan na nararamdaman ko. Hiyang-hiya ako kay tita na parang naniniwala sa sinasabi ni Elaine. Admit it, you took that from my brother. Okay, let's assume you didn't take it. Perhaps you used black magic to make my brother fall in love with you and give you that necklace. Hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin o kung anong dapat kong gawin. I wanted to cry. I wanted to slap her. Dahil baka sakaling maalog ang utak niya at ma-realize niyang nakakapanakit na siya ng tao gamit ang mga salitang ginagamit niya. Answer me, Abigail. Miss Hidalgo yanked Elaine's hand back, but she kept accusing me of something I had never done. Elaine, stop it! Hinarangan ni tita si Elaine habang tinutulak ito palayo sa akin. Bakit ba hindi mo ako magawang paniwalaan, ma'am? Kuya looks so obsessed with this girl. He's always confronting me just because I did something with her. Kahit kailan ay hindi niya ako kinampihan kapag tungkol sa babaeng yan. Hindi ko na kaya pang maging mabait. Pagkatao ko nang pinag-uusapan dito. At hindi ko kayang tiisin na basta na lang niya ako tatawaging magnanakaw. Kung alam ko lang sana na ganitong gulo ang maidudulot sa akin ng kwintas na to, hindi ko na lang sana tinanggap kay Alejandro. Ilang araw na akong nahihirapan at hindi ko na kaya kung hindi pa matatapos ngayon ang gulong to. Ilang beses akong kumura para pigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Marahan akong lumapit sa kanya bago ko itinaas ang aking kilay. Baka naman kasi naiinggit ka. Ani ko. Inikot nito ang kanyang mga mata. Baka sa kanyang mukha ang inis at galit na nararamdaman nang sabihin ko yun. Me? Envious with you? Naiinggit ka kasi sa halip na ikaw nang pinagtatanggol ng kuya mo, ako nang pinagtatanggol niya ngayon. You used to be the one he always defended. And now you're jealous of me because I'm the one he wants to protect now. Mariin kong sabi sa kanya. That's not true, she said. Her jaws clenched till tears streamed down her face.
Kung hindi totoo ang sinasabi ko, alin ang totoo? Let me tell you another truth. You're lying to your mother because you want to make me bad in eyes of everyone because you're jealous of me. Stop saying that! Malakas at mariin niyang sabi. Ngayon, siya ang umiiyak at nagmamakaawa sa akin na itigil ang lahat ng to, samantalang siya ang hindi tumitigil. Paano ko titigilan ng taong kahit kailan hindi nagkaroon ng rason para tigilan ako? Sa lahat ng bagay nandyan siya. Isa lang naman ang dahilan kung bakit niya nagagawa yun eh. Dahil naiinggit siya sa akin. Alam kong masyadong mayabang pakinggan, pero ano bang rason? How can you stop me, Elaine? You started this fight and you expect me to stop? Nakakapagod maging mabait at nakakapagod magpaapi sa isang katulad mo. Siguro nga mali si Alejandro dahil sinanay ka niya na nandyan siya para protektahan ka sa lahat ng bagay. At dahil doon, nakalimutan mong hindi sa lahat ng bagay dapat kang ipagtanggol, lalo na't ikaw ang mali. He loves me! Umiiyak niyang sabi. Sino bang may sabing hindi ka mahal ng kapatid mo? Alejandro cares so much about you that he wants to see your mistakes. But you chose to close your eyes and think that he doesn't love you. Hindi na kayo bata. Let your brother love the woman he desires and that woman is me. Huling beses ko nang sasabihin to. I didn't steal this necklace. Your brother gave this to me as a sign of his love. Mabilis akong tumungo para itago ang pagpatak ng aking luha. Palihim kong pinawi bago ako marahan na tumunghay. Nilagay ko ang kamay ko sa bato ko para alisin ang kwintas na paulit-ulit niyang sinasabi na kinuha ko kay Alejandro. Nilagay ko ito sa aking palad bago ako marahan na lumapit sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya at marahas na nilagay sa kanyang mga palad ang kwintas na ilang araw na niyang hinihimutok. If giving you this going to make you stop, then here it is. Isama mo sa paliligo, itabi mo sa pagtulog. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin dahil wala na akong pakialam. Mariin ko siyang tiningnan bago ko marahan na tapunan ng tingin si Miss Hidalgo. I gave her soft eyes before I held her arms and left her office. Agad kong nilisan ng silid at hindi ko na napigilan pa ang umiyak. Bahagya akong natigilan nang makaalis ako sa silid. Bumuhos ang luha ko kaya't agad kong tinakpan gamit ang aking mga palad. Para akong mahihimatay dahil sa pagpigil ko sa mga luha ko habang kausap ko si Elaine. They forced me to do it even though I didn't want to. Dahil hindi naman talaga ako ganun klaseng tao. Hey! Narinig ko ang malamig na boses ni Alejandro. Dahilan para mabilis kong itinigil ang aking pag-iyak at agad na pinunasan ang mga luha ko. Why are you crying? Mas lalong bumuhos ang mga luha ko nang marinig ko yun mula kay Alejandro. Bahagya akong umiling bago ko siya nilampasan. Abigail! Hinila niya ang kamay ko dahilan para mapaharap ako sa kanya. Uwi na tayo, please. Why? Alejandro, please. Muli ko sana siyang tatalikuran nang bigla niya muling higitin ang aking kamay. Tell me what happened first so we can go home. Marahan akong umiling bago ako muling aalis pero muli niyang hinigit ang kamay ko. Where's your necklace? Marahan akong umiling. Naiwan ko sa bahay. You're lying. Nakita kong suot mo yun when we got here. Umiling ako. Si Elaine ba? Umigting ang panga niya. Sasagutin ko sana siya ulit ng pag-iling nang mabilis niya akong iwanan at pumunta sa silid kung saan ako lumabas. Alejandro! Marahas niyang binuksan ang pintuan, kaya't mabilis akong sumunod sa kanya. Agad ko siyang pinigilan gamit ang paghawak sa kanyang braso pero marahan niya itong hinawi. What did you do? Didn't I tell you to not hurt her? Singal ni Alejandro kay Elaine. Bakit ako na naman? Why don't you ask that woman? Anak, hindi ko alam ang sinasabi ng kapatid mo dahil hindi ko naman nakita ang totoong nangyari. Elaine told me that Abigail stole that necklace from you. Sabat ni tita. And I want to know if that's true. Dagdag pa niya. Mom, I gave her the necklace. Don't listen to your youngest child who is always looking for a way to get into trouble. Umalog ang balikat ko dahil sa malakas na boses ni Alejandro na bumalot sa buong silid. Ako na naman? Ako naman palagi, di ba? Umirap ito at bahagyang umiling. Dahil mali ka naman talaga, Elaine. Bakit ba kasi hindi nyo nalang sabihin na you guys don't want me here? You guys don't love me! Para siyang bata na umiiyak habang sinasambit ang mga salitang yun. Elaine, stop acting like a victim. Stop telling yourself that our parents abandoned you in America because they didn't love you. And don't use that as an excuse. Pinapunta ka namin sa Amerika dahil umaasa kaming magbabago ka.
Tumira ka ron mag-isa, kaya umasa kaming baka sakali nagbago ka na. Na marunong ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. Pero mali na naman kami. Mariina sabi ni Alejandro. Ramdam ang tensyon sa boses niya. Sobrang tigas ng ulo mo. Lahat kami nahihirapan ng saluhin lahat ng pagkakamali mo. And we want you to learn dahil hindi habang buhay nandito kami to protect you. Dagdag pa niya. You guys threw me like trash. Bahagyang napailing si Alejandro nang marinig niya yun kay Elaine. Tila ba sawang-sawa na sa palusot ng kapatid. Consider whatever you'd like. Kailan mo ba makikita ang mga bagay na ginawa namin sa'yo? Mom and Dad sent you to college with the expectation that you would complete your studies. But what did you do? Instead of studying, you go to parties, clubs, and spend our parents' money on nonsense things. Pero I still give you a chance. Sabi ko tapusin mo ang thesis mo. At hahayaan kitang magtrabaho sa kumpanya ko. Sabi ko sa'yo, kahit magtrabaho ka sa akin ng isang buwan and make our parents proud, and after that, you can do whatever you want. But what did you do? You refused. Wala kang ginawa kundi maging sutil kay Mom and Dad. Wala kaming ginawa kundi saluhin lahat ng pagkakamali mo at lahat ng pagkukulang mo. We want you to learn, pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang. You always make us feel that we're doing it wrong, na sobra kang nahihirapan. Tapos si Abigail naman ngayon ang pahihirapan mo? Hindi na ikaw yung kapatid ko na ipinagtatanggol ako palagi. We used to protect each other, kuya. You used to protect me. Hindi ang babaeng yan. Humahagulhol nitong sabi. Because you're wrong, Elena. Pinagtatanggol ko si Abigail dahil ikaw ang mali. Marahan na lumapit sa kanya si Alejandro. Kuya, I told you not to hurt Abigail, but you did it again. You don't know how much sacrifice she made just to take care of me. She needed to let go of important things and people in her life for me, Elaine. Mahinahon pero may diin na sabi ni Alejandro. Wala kang karapatang questionin kung sino ang babaeng mamahalin ko. Bumaba ang tingin niya sa kwintas na hawak ni Elaine. Matagal mo nang gustong mapunta sa kamay mo ang kwintas na yan, hindi ba? Ngayon, natupad mo na. Nang sabihin niya yon ay marahan siyang lumapit kay tita at agad itong hinalikan sa noo. Sorry for everything, Mom. We're leaving. Tinalikuran sila ni Alejandro bago niya hinigit ang kamay ko para lisanin ang silid. Nakatuon ang siko ko sa railings ng balkonahe at nilalanghap ang sariwang hangin. Pagkatapos ng gulo kanina, kailangan ko to. Kailangan kong mapag-isa, kailangan kong makapag-isip at kailangan kong kumalma. What happened earlier is not a joke. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil sa nangyari. Dahil sa akin nag-away si Alejandro at Elaine. Nahihiya ako kay Miss Hidalgo. Ilang sandali lang ay nakaramdam ako ng mga kamay sa aking tiyan at dahan-dahan itong pumulupot sa akin. Umayos ako ng tayo bago ko hawakan ang mga kamay na yun. Naramdaman ko ang pagpatong ng baba niya sa aking balikat bago siya umayos ng tayo. Marahan akong sumandal sa kanyang dibdib at sinulit ang yakap niya sa akin. I'm sorry, he said. For what? Sagot ko. For what happened earlier. Hindi mo dapat nakita ang lahat ng yun. You know me, I can't control my anger. Nasasabi ko ang mga salita na hindi ko naman dapat sabihin. Inalis ko ang mga braso niya sa aking tiyan bago ako humarap sa kanya. Ang mga kamay niya ay napunta sa aking likuran habang ang mga kamay ko naman ay napunta sa kanyang dibdib. Tumungo siya para tingnan ako at tumingala naman ako para tingnan siya. Bakit ba ang tangkad mo? Ani ko bago ako bahagyang napatawa. Natigilan na lang ako nang bigla niya akong higitin at sa isang iglap lang ay nakaupo na siya sa upuan dito sa balkonahe. At nasa ibabaw niya ako. Nasa mga hita niya ako. He gave me a smirk before looking at me na para bang napaka-importante ko sa kanya. Nangangawit pa ba ang batok mo kapag ganito tayo? Pilyo niyang sabi. Hahampasin ko sana siya sa kanyang dibdib nang bigla niya itong tigilan at marahan na nilagay sa kanyang labi para halikan ito. I can't lose you, Abigail. Hindi ko makita ang sarili ko na wala ka sa tabi ko. Marahan niyang hinihigpitan ng pagyakap sa akin kaya't unti-unting naglalapit ang aming mga labi. Marahang naghiwalay ang aking mga labi para salubungin ang kanyang mga halik nang bigla kong maamoy ang alak sa kanyang bibig. Uminom ka ba? No, hindi ka pwedeng uminom, di ba? I love you so much, Abigail. Aniya, I love you. He caressed my cheeks and gave me a smile. Marahan niyang nilagay ang kanyang kamay sa aking batok at marahan itong tinulak palapit sa kanya para mahalikan niya ako sa noo. Pagkatapos nun ay hinayaan ko na lang siya.
Dumantay ako sa kanya at naririnig ko ang pagtibok ng puso niya dahil nakapatong ang aking ulo sa dibdib niya. I love you to Alejandro. Sambit ko at hinintay ang sagot niya. Pero makaraan ng ilang segundo, tanging paghilik niya na lang narinig ko. Kung kailan naman nag-I love you ako, saka naman natulog itong si Alejandro.